bakit tila may pagmamadali sa kasalukuyang minorya na makuha nila muli ang Senate presidency? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan ngayon. Mga ilang araw pa lang pagkatapos na pumutok na nga itong balita na nagpalitan ng liderato ng Senado, agad-agad naramdaman agad ng sambayan ng Pilipino ang pagnanais na palitan agad ang Senate presidency. At nakita natin yan sa galawan, sa pressure, both in the political at saka yung mga rally sa labas, social media, and the media. At ngayon ay tila pinalulutang ang pangalan ni Mig Zubiri na muli daw ay babawiin ang Senate presidency. But in order to do that, ay kailangan nila ng 13 boto. Sa kasalukuyan, meron lang silang 9. Kung lumipat sa kanila yung 2 na nag-abstain, meron silang 11. So, kung meron mang isa na lumipat na muli sa kanilang grupo, may magiging 12 sila. Hindi pa rin yun magiging sapat para magpalit ng liderato kasi magkakaroon ng deadlock na 12-12. So, kailangan mo ay maka 13 boto ka para ikaw ay manalo bilang Senate President. So, ito ang sitwasyon sa kasalukuyan with Senator Bato de la Rosa out of the picture at the moment. Medyo nabuhayan ng loob itong minorya at ngayon ay sigurado ako na walang tigil ang maniobrahan, pag-aalok, pananakot. At sinasabi na nga ng ibang mga vlogger, nadinig ko to kanina dito kay Banat Bay, na tinatakot na daw ang mga senador ng mga kaso. Actually, ganun din na nangyari sa House of Representatives sa pagboto pa lamang sa impeachment. Merong close monitoring dito sa mga congressman para malaman kung paano sila boboto. At may warning shot na nga agad bago pa sila nagsiboto from the ombudsman. Yung kunyaring paghingi na yan ng SALN, hindi po yan seryoso sa tingin ko na deklarasyon ng pagsasampa ng kaso sa mga congressman. Ito ay pananakot sa kanila na kung hindi kayo boboto ng ayos, ikakasuhan kayo. Ito naman sa mga senador, ganito rin ang gagawin. Magkakaroon niya sigurado ng sistema ng pananakot. Kasi feeling ko, yung sistema ng malay-maleta na yan, mukhang hindi uubra sa Senado sa kasalukuyan. Well, we could be wrong, pero ako sa basa ko dito sa galaw nitong 13 mga senador na ito, mukhang walang pag-asa na sa pera lang ay mababawi sila. Kung matatandaan natin, nung unang pagpapalit ng liderato ng Senado, ay umugong din ang balita na yan na bakit biglang pinalitan noon si Cheese Escudero. Pagkatapos na mabuksan yung usapin ng mga diskaya at mabanggit ang mga pangalan ng mga congressman hanggang kay Martin Romualdez. Hindi pa nga binabanggit si BBM noon. Pero pagdating pa lamang kay Martin Romualdez ay bigla na nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Sa pantahan ng ilan, mayroong malaking perang nagpalit-palit ng kamay dito. Hindi naman natin mako-confirm yan sapagkat walang lumabas na mga ebidensya patungkol dito. Pero sa kasalukuyan, ito pong intensyon o umiikot na balita ng pagpapalit ng liderato ng Senado, sa tingin ko kagaya ng unang kudeta dyan sa Senado noon, pagkatapos buksan yung pag-usapin sa Blue Ribbon Committee, itong pagnanais na buksan na muli o mag-eleksyon na muli ay tungkol sa Blue Ribbon Committee. Kasi mukhang ang direksyon dito ng kung sino mang papalit, and presumably it will be Marcoleta again, ang direksyon ito ay magsasalita o iimbitahin niya yung 18 mga ex-Marines and probably all the other witnesses na hindi na patawag kagaya ng mga Bersamin, sina Mena Pangandaman, at yun nga, buksan na pa siguro yung Cabral files. And these are damaging mga testimonies para sa administrasyon. And I think ang pagnanais nito na pigilan itong kasalukuyang liderato ng Senado ay may kaugnayan dito sa muling pagbubukas ng usapin sa Blue Ribbon Committee. Because tignan nyo ang magiging larawan nito.
kung magtutuloy man ang pagdinig sa impeachment. Kasabay nito ay magkakaroon ng usapin sa Blue Ribbon Committee kung magkakaroon man sila ng oras para dito. Pero sa tingin ko, ito ay kaya nilang gawin na ipatawag ang mga miyembro ng 18 mga marino na nagsabi na sila ang nag-deliver ng pera. At ito makikita natin kung magpatuloy ito, kung matuloy ito. Ang sagwa ng larawan ito, ini-impeach nyo si Sara Duterte para sa katiwalian at ito, nagtetestimonya at ikukumplituhin itong mga marino na ito, mga ex-marines na ito, yung kanilang testimonya tungkol sa pag-deliver ng about 805 billion pesos na pera ng bayan. At yung kaipokrituhan ng proseso na ito ng impeachment ay lalabas dito sa pagbubukas ng usapin sa Blue Ribbon Committee. Kaya importante na magpalit ng liderato upang hindi maupo si Marcoleta bilang chairman na muli ng Blue Ribbon Committee at para hindi na mabuksan uli yung investigasyon, para yung partial report ni Ping Lacson na isang malaking kalokohan na ikaw ay maglabas ng partial report. Bagamat ang dami pang mga tanong na hindi pa nasasagot. At yun ang gusto nilang isulong kasi doon sa partial report ay hindi na babanggitin ang pangalan ng iba pang mga involved. Ang gusto lang banggitin nila doon sa partial report na yan, yung mga nais ng administrasyon na ito na madawit dito sa usapin tungkol sa flood control. Pero ang sambayan ng Pilipino ay hindi na mauuto sa ganitong mga strategiya. Alam na natin kung para saan ito. Pinauugong nila yung usapin na magpapalit ng liderato, na incompetent si Alan Peter Cayetano, bubugbugin siya ng mga issue at kontrobersiya, lalo dito sa naganap na putukan sa loob ng Senado. At marami pa, hindi pa sila titigil dyan. Kaya sinabi ko sa inyo nung last week, kapit kayo, mag-abang kayo kasi marami pang magaganap at pagpipilit sila na baguhin na muli ang takbo ng impeachment na ito at ng pag-usad ng mga investigasyon dito sa Senado. Pero alam nyo, sa dami-dami na ng pinlano nitong administrasyon na ito, napansin ko na tila may paggabay ng Panginoon dito sa mga Pilipino at dito kay Sara Duterte. Kasi it seems as if lahat ng plano nila ay hindi naman talaga nagtatagumpay. Kagaya nung pagpapakulong kay Digong. Akala nila noon ay magkakaroon ito ng takot doon sa puso ng mga Pilipino at ng mga political leaders upang hindi na iboto ang kampo ng mga Duterte. Pero baliktad na naging epekto. Sa kampo ng administrasyon, walang mga nanalo. At yung impeachment ni Sara, pumalpak yung unang impeachment. At ito na naman, inuli na naman uli nila ito. So far, everything that this government has tried to do has nothing to do with economic development o pagpapaunlad ng buhay nating mga Pilipino. Ito ay nakasentro lamang sa politika at ang pananatili nila sa kapangyarihan. Kanya sa tingin ko, dahil dito maraming mga tao ang nananalangin at dinidinig ng Diyos ang panalangin nila. Kaya ang aking opinion dito, ang aking sapantaha, pagamat tila parang kay dilim ng kinabukasan para sa mga Pilipino, meron tayong Diyos na nagmamasid sa atin at tayong lahat ay ginagabayan. Ang kailangan lang natin ay manatili tayo sa ating pananampalataya. Tama lang na magalit tayo. Tama lang na magsumidhi ang ating mga damdamin. Pero dapat lagi tayo pa rin kakapit sa Panginoon sa panahong kagaya nito na punong-puno ng kadiliman ang ating lipunan. We are not fighting against flesh and blood but against the dark forces of this world. Yan po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Kaya patuloy tayong manalangin, patuloy tayong makilahok, patuloy tayong sumali sa diskurso at sa usapin nito. Pero lagi pa rin tayong magsisipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.